Hello mga ka-backyard, kumusta po kayo? So sa araw na to mga ka-backyard, nais kong i-share sa inyo ang mga gulay na gustong gusto ng aking mga alagang ibon na hindi na ako gumagasto ng pera mga ka-backyard para makabili sa palengke. Dahil pwede natin itong kukunin mga ka-backyard sa tabi-tabi. Kasi ang kangkong mga ka-backyard is pwede yung tumubo sa tabi-tabi mga ka-backyard. So ito pong gulay na to mga ka-backyard is gustong gusto ng aking mga alaga. At saka masaya sila dito mga ka-backyard pag binibigyan ko sila ng ganitong gulay. So ang kulasiman po mga ka-backyard na nasa kamay ko, isa po siyang magandang pampabost mga ka-backyard sa ating mga ibon na nagbe-breed mga ka-backyard. So ang kulasiman mga ka-backyard is proven ko na yan dito sa aking munting ibunan. Dahil ito po yung ginagamit ko mga ka-backyard sa mga breeders ko na pinagpares. Proven ko na ito mga ka-backyard dahil maganda ito. At saka nakapagbibigay din ito sa aking mga alaga ng maraming itlog at saka good fertility mga ka-backyard sa aking mga breeders. So ang kulasiman po mga ka-backyard is pwede natin yung makuha sa tabing daan o di kaya sa gilid ng ating bahay. So ang mga parakits sa ito mga ka-backyard na nakikita nyo ngayon na nasa flying cage ko is meron po mga Frillback Hagoromo dito mga ka-backyard. So pinapa-adult ko po ang mga parakits sa ito mga ka-backyard dahil meron akong plano na kukuha ako ng pair dito mga ka-backyard para makapagpalabas ako ng visual hago. So kapag nakapagpalabas na tayo mga ka-backyard ng visual hago, so maganda na yung tingnan ng ating mga alagang parakits mga ka-backyard dahil yung petals nila sa likod mga ka-backyard is complete na o di kaya incomplete mga ka-backyard. So maganda na silang tingnan mga ka-backyard, then double crest yung ulo nila. So astig na sila mga ka-backyard. So ayan mga ka-backyard, enjoy na enjoy yung aking mga alaga sa binibigay kong gulay sa kanila. Yung iba pa nga mga ka-backyard is nakalipad-lipad pa. So dito naman sa aking DIY cage mga ka-backyard is mayroon na pong bumaba mga ka-backyard na painakay. Ayun, yung nakita nyo sa baba mga ka-backyard na kumakain. So painakay po nila yon. Ang parents po niya mga ka-backyard is yung ash gray and then yung pied na yellow. So ayan po mga ka-backyard, nasa loob pa yung tatlo. So ito mga kids pala na ito mga ka-backyard is ito po yung kinuna natin ng isang kapatid nila na good for hand feed sa ating isang customer na nag-request sa akin mga ka-backyard na mag-alaga siya ng hand feed. Kaya dito ako kumuha. Kaya ang natira doon mga ka-backyard is 4 na lang sila. So ayan mga ka-backyard, binigyan ko na din tong nasa labas ng aking cage mga ka-backyard, yung bagong pair ko na inilagay sa aking double cage mga ka-backyard nung nakaraang ipinakita ko sa inyo. So nasa loob na ako mga ka-backyard, binigyan ko muna yung mga alaga ko mga ka-backyard para hindi sila magtampo, baka sabihin nila mga ka-backyard na yung nasa labas yung inuna ng amo namin. So kami naman sa loob, kailangan kami bigyan. So pantay sila mga ka-backyard para sa akin dahil lahat ng mga ibon ko dito sa aking ibunan mga ka-backyard is mahal na mahal ko sila. Kasi kapag may ibon kasi tayo sa bahay mga ka-backyard is nakakatanggal po sila ng stress mga ka-backyard. At saka nakapagbibigay po sila ng saya sa atin mga ka-backyard. Lalong lalo na pag nag-successful po yung project natin o di kaya nakabigay sila ng mga maraming inakay sa atin mga ka-backyard. So ipinakita ko muna sa inyo mga ka-backyard ang ibinigay ko sa aking English Budgie at saka sa parakits ko mga ka-backyard. Binigyan ko po sila ng kulasiman dahil ang pair na to is ipinagbreed ko sila. So good na po ang kulasiman mga ka-backyard para sa kanila. So dito naman sa aking mga African lovebirds mga ka-backyard. So itong pastel opaline ko mga ka-backyard. And then yung fire blue fisher ko na hen. So ayan, may itlog na po sila mga ka-backyard. Mayroon na pong isang itlog. I hope mag-success yung breeding nila mga ka-backyard. Dahil ang natira sa akin sa flying cage mga ka-backyard sa African lovebirds ko is 2 na lang. So I hope mag-success ang breeding ng mga ka-backyard para may additional naman tayo ng mga painakay sa flying cage. So itong fire blue fisher ko mga ka-backyard is mayroon na din siyang itlog na isa. So itong nasa taas mga ka-backyard, ito yung mga breeder ko na ipinarelax para sa susunod na breeding season mga ka-backyard is pwede ako makakuha sa kanila ng hen na i-partner ko sa aking mga cock mga ka-backyard na available. So itong tatlong Frillback Hagoromo ko mga ka-backyard na mga painakay. So ayan, nasa baba na po sila mga ka-backyard. So itong isa na to mga ka-backyard
Ang ganda ng petals niya sa likod mga backyard. Ayan. I hope mga backyard mag-complete hago tong painakay na to mga backyard, dahil kapag nag-complete hago to mga backyard, successful na yung project natin mga backyard, dahil mayroon na tayong complete Hagoromo sa ating munting ibunan. So ang ganda po ng likod yung mga backyard, oh. Parang isang bulaklak. Tsaka yung crest ng mga backyard sa kanyang ulo, complete crest po yun, dahil double crest po ang kanyang ulo. So ito na mga dalawang to mga backyard, ang parents niya mga backyard is may karga to na Hagoromo. Kaya ang inilabas ng dalawang anak niya mga backyard is mayroong frillback hago na dalawa, saka double crest din sila mga backyard. So ito mga backyard, maganda din siya. So frillback Hagoromo to mga backyard. Ayan. So maganda to mga backyard, pares natin sa mga complete Hagoromo natin mga backyard, dahil kargado po ang dugo niya mga backyard ng hago. So it means mga backyard, pag ipinagpares natin to, so may posibilidad mga backyard na makapagpalabas tayo ng visual Hagoromo sa kanilang mga painakay. So ibalik ko muna sa loob mga backyard, dahil naiilang siya sa kamay ko. So itong mga cage na to mga backyard is unti-unti na po silang tumitikim ng mga seeds mga backyard. And then yung nasa taas is yun po yung parents nila. So dito naman sa kabila mga backyard, malakas nang kumain ng aking yellow TCB mga backyard na dalawang painakay. So ang hen din sa loob mga backyard is good news din sa atin, dahil meron na po siyang 4 na itlog. Ayan, nag-itlog na po siya ulit mga backyard. Yan yung itlog niya, 4 po. So sa susunod na araw mga backyard, iwalay ko na yung mga painakay niya, kasi maaari po yung makaistorbo sa kanilang parents na hen sa paglilimlim. Dahil ang na-observe ko mga backyard, pag once gabi is pumapasok po yung dalawa sa kaniyang parents na nest box. So ang tendency po doon mga backyard, pag once pinatagal ko sila sa pagwalay sa kanilang parents, so maaari po mabulabog ang paglilimlim ng kanilang parents. So di kaya maapakan nila yung mga itlog at saka malagyan nila ng ipot nila mga backyard. So hindi po maganda yun mga backyard sa ating breeder. So sa susunod na araw mga backyard, update ko kayo pag in-harvest ko na tong dalawang yellow TCB na English Badgie, para malaman din ninyo mga backyard kung saan ko sila inilagay at kung ano ang gagawin ko sa kanila pag once in-harvest ko na sila. So ito naman sa baba mga backyard, nasa baba na din yung mga rainbow material ko mga backyard na parakeets. So 3 po sila mga backyard ang nasa baba. Ayan, ang cute po nila mga backyard, oh. So itong nasa kamay ko mga backyard, medyo malakas na siyang kumain ng seeds, at saka tumutulong na din siya mga backyard sa pagsubo sa kanyang kapatid na maliit mga backyard, dahil yun yung na-observe ko sa kanya mga backyard pag once namimigay ako ng mga patuka sa kanila. So dito na magtatapos ang vlog ko mga backyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe mga backyard, para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking mga munting alaga sa bahay mga backyard.